Alright, kung kahapon po ay napag-usapan natin, Audrey at Carla, yung mga Pilipino na nagbibigay ng pride at honor sa ating bansa. Eto na naman, mga bata naman, mga young students ang once again, nagbigay na naman po ng pride at honor sa ating bansa. Sila po ay nanalo sa isang international math competition. Sila po ay nag-uwi ng 2 gold, 10 silver at 2 bronze medals sa individual competition and 3 first runners-up and 1 second runner-up trophies naman sa team contest sa 2014 Wizards at Mathematics International Competition. At ang head po nito ay si Dr. Simon Chua, ang president po ng Mathematics Trainers Guild Philippines. So nakaka-proud. Math, napakahirap niyang subject na yun. Paborito mo ba yung subject na yun ng college ka? Hindi. Ikaw. Lalong hindi, kaya ako nag-com arts. Para walang Pare-pares. math. Oo nga, ang Pero galing. buti naman, dahil... Pero karamihan doon sa mga estudyante, napansin ko may lahing Chinese. Pero okay lang. At least yung Pilipinas nakikilala na rin sa larangan ng mathematics. Sa India pala Sa ito ginanap. Sa Oo, India. Sa India siya ginanap. And tama nga yung sinabi ni Den, parang kahapon lang may pagkailala din sa mga Pilipino. Like for example, yung nanalo nga sa X Factor Australia na Pinay din. Tapos meron pa yung sa New York, yung nag-impersonate o yung nagko-cosplay ng Johnny Depp. Ngayon naman, good news na naman dahil meron Mga na namang students 14 naman. students naman. Mga bata naman, di ba? Nakakuha ng parangala. Pagdating naman sa math, isipin mo yan, no? International na talaga. Pang-international talaga tayo mga Pinoy. So tuloy-tuloy lang. Congratulations. Congrats. Yes. Sana tuloy-tuloy na yan. At saka mag-improve sana. Hindi lang yung sila, pati yung mga ordinaryong estudyante dito sa Pilipinas. Pagdating sa mathematics, huwag niyo po kami talaran tatlo. Anyway, kayo ba pabor dahil may isinusulong ngayon sa Kamara itong si Valenzuela Representative Sherwin Gatchalian kung saan isinusulong niya na bago ka bumili ng kotse, hindi ka maaaring makabili ng kotse kung wala kang parking space sa iyong tahanan. Hindi yung sa kalsada lang o kung saan lang nagpa-park. Oo naman. Oo, sang-ayon ako dyan. Siguro kasi this is more of to promote or to, siguro ito isang solusyon to ease traffic congestion. Kasi alam naman natin, isa talaga to sa major problem ng ating bansa. It causes air pollution. At syempre, this is also a way on how to mitigate climate change. Dito kasi sa ating bansa, by 2015, tumatayang 300,000 units na ng sasakyan ang nabibili ng bawat individual, as a whole, dito sa Pilipinas. So siguro, nakikita nila isa tong paraan para makaiwas sa traffic. Kasi kung wala kang parking space, alam mo yung parking space, kapag nag-park ka lang sa may kalsada, nakaka-traffic na kagad yan eh. Tama. Nakaka-istorbo sa daan. Right. Pero ito, Audrey, matanong ko lang, nag-a-apply din ba to sa mga public vehicles, like mga jeep, mga Sig- bus? Hindi, ito yung sa mga operator. Okay. Siguro, Sige. kung may negosyo ka na transport ang iyong negosyo, halimbawa may mga jeep ka, problema rin yan. Dito nga sa Project 6 tukuyin ko Oo na, nga. Project 6, Quezon City. Sa gitna ng kalsada. Yung operator ng mga nakapark. jeep, nakapark doon sa mga jeepney, wala silang sariling paradahan. Yung mga jeepney nakaparado doon sa may kalsada, na nakaharang doon sa mga pribadong mga bahay. So, isang dapat din tignan ito, hindi lang sa mga pribadong individual na bibili ng sasakyan, maging yung mga nagnenegosyo po ng mga bus, na mga FX, mga companies, dapat tignan yan. Pero ito po ay nakikita naman natin na mabuting intensyon ng ating kongresistang Mabuti, pero syempre, titingnan din natin ang reaksyon ng taong bayan kapag naipasa ito. Tinatawag po itong Proof of Parking Space Act kasi dapat i-prove po ng mga bawat individual na meron silang enough parking space kung sila po ay bibili ng kanilang mga unit ng sasakyan. Ito po ay i-check ng MMDA at ng LTFRB, ng LTO at ng MMDA kung talagang meron silang parking space. Ang penalty po ay 50,000 pesos. Tsaka hindi ka makakapagparehistro ng 3 taon. Pero alam nyo ba na ito yung naging epektibo sa mga bansang Australia, Singapore, at iba pang mga bansa. Oo, sana maging effective din dito. Pero nga, dito sa Pilipinas, medyo tingnan natin, balansehin natin kung magiging epektibo rin ba, kung magiging batas yan, dahil may mga, halimbawa yung mga nangungupahan. Yes. Wala namang enough na parking space. And Audrey, Carla, take into consideration na marami sa ating mga kapwa Pilipino na kapag kasi sa condo units, kapag nakatira sa condominium, extra charge kasi ang pagbili ng parking space at ang mahal-mahal nung fee. So, yun yung mapipilitan siguro silang mag-rent ng parking fee nila kung kailangan may parking space. Kayo nga, di ba, napilitan ko yung bumili ng extra lot para sa mga lang sa vehicles. parking. So, ganun Hindi ito
talaga. Pero tanong ko, paano naman kunyari yung mga establishment? Business. Oo. Halimbawa yung gimikan. Halimbawa yung mga ganyan. talyer. Oo, na dapat nagnegosyo na doon affected sa ba may sila sa batas harapan. na to? So magiging batas na to if Magiging ever? kasama sila dyan. Okay, di maganda. At least lahat mag-a-adjust kumbaga, no? Well, Oo. ang purpose ng batas is to ease traffic congestion. Oo, kailangan And na speaking of talaga. congestion, ito po ang port congestion naman ang ating pag-uusapan kung saan nakapanayam namin ni Audrey. Kahapon, ang patungkol nga dito na pag-usapan natin itong port congestion at patuloy pa rin po ang mga reklamo ng ating mga kababayan dahil nga sa nangyayaring problema dito. Pero sinabi na nga ng LTFRB na nilesen na nga nila yung mga requirements at marami pa rin daw po ang hindi sumusunod at naka-file at magde-deadline na po. So, kailangan, hindi na daw sila mag-e-extend. So, hindi nila alam kung ano mangyayari doon sa goods ng mga kumpanya na yon kapag hindi sila nakapag-comply sa rules and regulations ng LTFRB. Hindi natin alam kung ano yung dahilan ng mga kumpanyang ito, bakit hindi tumutugon sa Actually, mga kasi Audrey, Carla, ang requirements problema ng dito sa LTFRB. port congestion na to, yung mga empty, Container vans. Container, oo, na nakapwesto pa rin doon at hindi kinukuha. At ang dami-dami daw sinisingil ng mga shipping lines. So, kaya mas dumadagdag, kaya nahihirapan. So, ano kayang magandang solusyon dito? Mga 2 weeks ago, binalita sa atin ni Director Swan Singh na unti-unti nang tinatanggal yung mga empty container vans na yan. Pero ang reklamo naman, medyo mabagal yung pagtatanggal dyan. So, Meron nga daw masikip doon pa rin. isa, Audrey, 7 days yung goods na nakastay doon to the point na nabulok na yung prutas sa loob na ihahatid. Yun yung isa sa mga alam mo, problema. malaking, bukod sa mabigat na trapiko, maaring maapektuhan na rin po yung ating Bilihin. export Yes, totoo yan. industry ng Pilipinas. Alright. Sana masolusyonan pa yan. At syempre, tuloy-tuloy pa rin tayo at kahit wala si Jules, Christmas countdown! How many days to go before Christmas? 61 days to go before Christmas. Tama ba? 62 days. 62. Kahapon 62. Okay, 62 So, days. ulitin natin. How many days to go before Christmas? 62 days to before go Christmas. Ay, hindi talaga Oh, nagsasabi. hindi talaga. Talagang hindi tayo tugma. Huwag mo na ipilit, Carla. Pinamadali yata ni Audrey. Okay, 62 days before Christmas. May panahon pa kayo para bumili ng regalo. Alright, Ha? live discussion. Okay, mamaya pag-uusapan po natin, usapang boxing ha. Pag-usapan natin yung nangyaring pagkatalo ni Nonito Donaire. Makakasama natin si Atty. Danarex Taptasan, ang isang kilalang international referee, a judge, at pati pag-uusapan natin yung upcoming fight ni Congressman Manny Pacquiao. Bukod dyan, pag-uusapan din natin ang paghahanda ng LTFRB para sa darating na undas. Ay, ito naman, makakasama natin si Joe Tomesi sa Joe on the Go. Siyempre, alamin natin kung ano bang pwede natin puntahan ngayon sa Fridays at siyempre ang ASEAN TV. Mga boss, abangan nyo yan. At syempre, maaari nyo rin kami mapanood via live streaming www.ptv.ph. Maaari nyo pong i-like aming Facebook page, facebook.com/gmorningboss. I-follow po aming Twitter account at gmorningboss. At bisitahin na rin ang aming YouTube page, PTV_PH. Kaya dyan lamang po kayo, marami pa tayong mahalagang topics na pag-uusapan sa pagbabalik ng Good morning, boss!